Pag nagiging sweet ka, love, kinakabahan ako. Nasanay ako sa mga pagsusungit mo. Hindi ko napigilan ang malakas na pagtawa ko sa tinura ni Thunder. Kinalas ni Thunder ang yakap ko. Umurong siya at mariin niya akong tinitigan. What? Masama bang tumawa? Kinabig ko siya palapit sa akin. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Bigla akong nakaramdam ng sobrang panlalamig. Yakapin mo ako ng mahigpit. Nilalamig ako. Mas idinikit ko ang katawan ko sa kanya. Nilayo ni Thunder ng konti ang katawan ko. Hinalagan niya ang noo ko at mariin akong tinitigan. Ang init mo. Namumula mukha mo. Pag-aalala ang rumihistro sa kanyang gwapong mukha. Thunder, naiihi ako. Pwede mo ba akong tulungan? Nagmadaling umikot sa Thunder sa kabilang side ng kama. Binuhat niya ako papunta sa banyo. Inalalayan niya akong makaupo. Hindi ko akalain na ganito kasakit ang maangkin sa unang pagkakataon. Lumabas ka na. Hindi ako makakaihi kung nakatayo ka pa dyan. Love, huwag ka nang mahiya. Nakita ko na naman lahat ng iyan. Thunder! Mabilis na lumabas sa Thunder ng banyo. Ang bulgar talaga ng bibig ng lalaking ito. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang magkabila kong pisngi. Lalo akong magkakasakit sa mga pinagsasasabi ng kuton lupa na iyon. Nang matapos ako'y sinubukan kong tumayo. Nanginig ang tuhod ko at matinding sakit ang naramdaman ko sa gitna ng mga hita ko. Bumagsak ako sa sahig ng banyo na naglikha ng malakas na kalabog. Agad na pumasok sa Thunder sa loob. Nang makita niya ako, sa sahig tinakbo niya ang pagitan namin. Inalalayan niya akong makatayo. Sinuot niya ang underwear at shorts ko. Nahihi ako pero hinayaan ko na lang siya dahil kailangan ko siya ngayon. Pagkatapos ko maghugas ng kamay, binuhat ako ni Thunder pabalik sa kama. Salamat ko tong lupa. Ngumiti ako sa kanya. Hinaplos ko ang pisngi niya. Nasundan ko pa ang pagbabataas ng Adam's apple ni Thunder. Inihiga niya ako sa kama at agad niya akong kinumutan nang sabihin kong nilalamig ako. Pakiramdam ko'y nagbabaga ang katawan ko. Masamang-masama ang pakiramdam ko at sobrang panlalamig ang nararamdaman ko. Yes, Dr. Mendez, sa penthouse ko. Narinig kong sambit ni Thunder bago ako makatulog. Thunder's POV. Don't touch her. Napapailing-iling si Dr. Vince Mendez sa bawat paghawak niya kay Sofia. Sinisinghalan ko siya. I'm so worried about Sofia. Ang taas ng lagnat niya. Hindi ko akalain na magkakasakit siya ng dahil sa akin. Tatawag lang kayo sa akin pag nagkakasakit ang mga babae niyo. This is the reason I don't want women in my life. Sakit sila sa ulo. I smirk. Ganyan na ganyan din ang sinabi ko kila Justin noon bago ko nakilala si Sofia. Dr. Mendez is our good friend, a doctor billionaire. Napabalita noon na bakla ang kaibigan naming ito dahil sa kagagawa ng heiress ng Delaware Empire. I'm the one that helped him to get rid of his issue, kaya kinasusuklaman niya ang nasabing babae. Just don't touch her. She's fine. Painumin mo lang siya ng gamot na ito. Pagpahingin mo muna. Mapanuksong sambit ni Dr. Vince. Thank you, asshole. Isang makahulugang tingin ang iniwan ni Dr. Mendez bago ito tuluyang umalis. Sa sobrang init na lumukob sa katawan ko, naging marahas ang pag-angkin ko kay Sofia. Nakalimutan kong first time niya. Kaya ngayon may sakit siya ng dahil sa akin. Kanina ko pa paulit-ulit na sinisisi ang sarili ko. Love, wake up. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Simula na umalis kami kaninang umaga sa apartment niya, hindi pa siya kumakain. Namumula ang mukha niya dahil sa taas ng lagnat. Bakit kasi laki? Utong lupa. Ikaw may kasalanan kaya masakit ang katawan ko. Napangiti ako na nagsasalita siya habang tulog. Marahil dala ng lagnat kaya kung ano-ano ang nasasabi niya. I know, love. Because of me, you're sick. But I'm not going to say I'm sorry because making love to you is so incredible. The feeling of being inside you is making me insane. I really like you, Sofia. From now on, you are mine. Babalian ko ng buto ang sino man magtatangka na lapitan ka o hawakan kahit dulo ng daliri mo. Kutom lupa, nauuhaw ako. Hindi ko alam kung narinig niya ang mga sinabi ko. Mukhang nangihina talaga siya. Inalalayan ko siyang makaupo na maayos sa kama. Nilagyan ko ng unan ang likuran niya. Ako na mismo nagpainom sa kanya. Kumain ka muna, love, kahit konti para mainom ang mga gamot na iniwan ni Dr. Mendez. Sinubuan ko siya ng niluto kong soup. Ako na, kaya ko naman na kumain mag-isa. Masakit lang ang kasalanan ko, hindi ang kamay ko. Pinigilan ko ang mangiti sa pagsusungit niya.
Ang babaeng tigre ko'y nagsusungit dahil nagkasakit siya dahil sa akin. Let me take care of you, love. Wala nang nagawa si Sofia kundi ang hayaan akong pakainin siya. Pinaunom ko siya ng gamot pagkatapos niyang kumain. Inilalayan ko din siyang makahiga ng maayos. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko sa kama. Kinumutan ko siya. Magpahinga ka na, love. Sa labas lang ako. Dito ka lang sa tabi ko, please. Pagsisumamo na naman ang nakikita ko sa kanyang magandang mata. Hindi ko akalain na ganito kalambing si Sofia. Ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa mga titig niya. Umikot ako sa kabilang side ng kama. Humiga ako sa tabi niya. Pinaunan ko siya sa braso ko. Tumagilid ako ng higa paharap sa kanya. Hinalikan ko ang kanyang noo at labi bago ko siya niyakap ng mahigpit. Sa pagyakap ni Sofia sa akin, napasinghap ako nang maramdaman ko ang dibdib niya. Shit. Why am I always desiring her every time she's near me? I murmured. Ilang sandali pa, payapa na ang paghinga niya. She's sleeping peacefully. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ko siyang natutulog. Nang mapatingin ako sa labi niyang namumula, gusto ko na naman itong angkinin. Patindi ang pagnanasa ko kay Sofia. Pagnanasang hindi ko mapaglabanan. Gumalaw si Sofia. Lumayo ng konti sa akin. Pinagmasdan ko ang maganda niya mukha. Lumapit ako, tinalikan ko ang noo niya. Bumaba na ang kanyang lagnat. Her lips are so inviting. Muli kong inilapit ang mukha ko. Inabot ko ang labi niya. Magaan na halik. Sa una, nadala ako sa paglapat ng labi ko sa kanya. I slid my tongue inside her mouth. She moaned. I want her again. Sigaw ng isip ko. Isang malutong na mura sa isip ko ang ginawa ko dahil sa nag-aapoy na naman ang katawan ko. Pinalalim ko ang halik na nagpamulat sa mata ni Sofia. Nakatingin siya sa akin. Nahuli niya ako sa kapangasan ko. Kahit natutulog siya kanina, hindi ko napigilan na halikan siya. Ikaw talaga, kutong lupa. Ang manyak mo. Pagpahingahin mo kaya muna ako. Sambit niya. Mukhang hindi naman siya galit dahil hindi niya ako sinisinghalan. Ngumiti ako na parang nahihiya. Ngiting nakagawa ng kalokohan at nahuli. Father Simpson, ang laki na nakabukol dyan sa gitna ng mga hita mo. Kanya ba talaga yan? Love, huwag mo nalang tingnan. Lalo lang naninigas sa pagtitig mo. Sa'yo lang, love. Laging gustong kumuwala at nagngangalit. Ngumisi ako sa kanya. Marahang sinampal na Sofia ang bibig ko. Ang bulgar talaga ng bunganga mo. Tigil-tigilan mo ako ng kabanyakan mo. Di ba ako magaling? Masakit pa ang aking ano. Napangiti ako na nahihiya si Sofia sabihin na masakit pa ang pagkababae niya. Pag hindi na masakit, love, pwede na. Tumigil ka nga dyan. Hindi pwede. Tinalikuran ako ni Sofia. Love naman, baka pwede na mamayang gabi. Hindi umimik si Sofia. Hinabig ko siyang paharap sa akin. Napangiti ako nang makita ko ang pagpipigil ni Sofia na tumawa. Hindi pwede mamayang gabi. Ukas na lang. Pagpahingahin mo naman ako. Nagugutom ako. Pinupog ko ng halik ang buong mukha niya. I feel so happy na napakalambing ni Sofia sa akin. Ang hirap pangalanan ng nararamdaman ko kay Sofia. Hindi pa ako naghahangad o nakaramdam ng ganito sa isang babae. She is my sweetest desire. Anong gusto mong kainin, love? Ako? Pangaasar ko sa kanya. Kinatutuan kong asarin siya dahil pikunin si Sofia. Masama niya akong tiningnan. Bumaba ako mula sa kama. Saan ka pupunta? Magluluto. You said you're hungry. Paglulutuan ko ang reyna ko. Marunong ka magluto? Oo, love. Baka pag natikman mo, makalimutan mo ang pangalan mo. Masarap din ako, love. Ako na lang kainin mo. Kinindatan ko siya na nagpangiti sa kanya. Nakakaakit ang ngiti niya. Ang sarap pagmasdan. Agad akong yumukot inangkin ang labi niya. Nginitian ko siya nang bitawan ko ang labi niya. Gusto mo akong panoorin magluto? Sige, buhatin mo ako. Muli ako napangiti sa paglalambing niya. Binuhat ko siya hanggang sa kusina. Inuupo ko siya sa mesa. Nakatayo pa rin ako sa gitna ng mga hita niya. Mariin ko siyang tinitigan. Muli kong inangkin ang labi niya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang hinalikan. We're gasping for air nang maghiwalay ang mga labi namin. Magluto ka na kaya? Kanina ka pa sa kakahalik mo. Muli kong inabot ang labi niya na isang mabilis na halik. Pasipol-sipol pa ako habang hinahanda ko ang mga lulutuin ko. Lulutuin ko ang paborito ni Sofia na pasta. Kakaibang saya ang pumupuno sa akin dahil kay Sofia. Ngayon lang ako naging ganito sa isang babae. Nang sulyapan ko si Sofia, matapang niya akong pinagmamasdan. Hinindatan ko siya. Ikinangiti ko ng gusto nang irapan niya ako.
Tigilan mo nga yung kaladian mo, kutong lupa. Ayusin mong niluluto mo. Pag hindi yan masarap, hindi ka makakatabi sa akin. Pag nasarapan ka, love, anong premyo ko? Napahalak ako nang sinimangutan niya ako at inambahan ng suntok. Heto, sisimulan ko na magluto, babaeng tigre ko. Lihim ako napapangiti habang nagluluto ako. Si Sofia lang ang nakakapagpangiti sa akin ng ganito. Naging abala ko sa pagluluto. Napasingap ako nang yumakap si Sofia sa akin mula sa likuran. Her hugs from behind gave me a shiver down my spine. It keeps a fuzzy and warm feeling in my chest. Pinatay ko ang stove at tumarap ako sa kanya. Kinulong ko sa palad ko ang mukha niya. Tinampian ko ng halik ang labi niya. Are you okay, love? Hinalikan ko ang noon niya. Sobrang sweet niya kaya hindi ako sanay. Akala ko'y may lagnat na naman siya. Hindi ko akalain na ang sweet pala na isang babaeng tigre. Nakakainis ka na talaga. Kung ayaw mo ko yumakap sa'yo, di wag. Agad ko siyang niyakap na mahigpit. Pikunin talaga si Sofia at mabilis mainis. I like it when you hug me, love. Huwag ka na magtampo, Kinalas ko ang yakap ko. Muli ko ikinulong ang mukha niya sa palad ko. Hinalagan ko siya sa noo, sa ilong, sa mata, sa magkabila niyang pisngi at sa kanyang labi. Sana laging ganito si Sofia sa akin. Kakaibang saya ang nararamdaman ko. Sofia's POV. 3 araw na ako nasa penthouse ni Thunder. Hindi niya ako pinayagan na pumasok sa trabaho. Kahit ilang beses ko sinabi sa kanya na maayos na ang pakiramdam ko. 3 araw na rin ang nakaraan na may mangyari sa amin. Biglang nag-init ang gusto ang mukha ko nang maalala ko iyon. Napahawa ako sa pisngi ko sa sobrang pag-iinit nito. Ano ba yan? Ilang araw ko palang nakakasama sa kutong lupa. Nagiging mahalay ng isip ko. Bulong ko. Ilang oras na ako nakahiga lang sa sofa. Kaninang umaga pa umalis sa Thunder at sabi niya ay may aasikasuhin siya sa opisina. Gusto akong isama ni Thunder pero tumanggi ako. Ano na lang iisipin ng mga tao sa opisina kung isasama niya ako? Yun kaagad ang naisip ko nang ayain ako kanina ni Thunder. Sa loob ng 3 araw na nandito ako sa penthouse niya, ang dami kong ginawang kalokohan para hindi ako ang kinini Thunder at ang pinakahuli ay ang hindi ko makakalimutan. Love? Napapakita ako ng lihim. Alam ko ang gusto niya. Gusto ko din naman na ang kinin niya ako pero natatakot ako na magkasakit na naman. Are you still sore, love? Hindi na, pero hindi pwede dahil may period ako. Kanina ko pa nga gusto magpabili sa'yo ng napkin. Shit. Sinampal ko ng marahan ang bibig niya sa pagmumura. Nakaupo kami sa sofa habang nanonood ng TV. Nasa kandungan niya ang ulo ko habang nakahiga ako. Ibili mo na ako. Umupo ako at sumandal sa sofa. Tumayo sa Thunder na parang tamad na tamad at nakasimangot. Yumuko ako para hindi niya makita ang pagngiti ko. Are you sure you have a period, love? Oo nga, ang kulit mo. Dalian mo na. Pagkaalis ni Thunder ay malakas na tawa ko ang maririnig sa buong penthouse. Akala talaga ni Thunder na may dalaw ako. Gusto ko sabihin na nagbibiro lang ako na makabalik siya at ang daming dalang iba't ibang napkin. Napapakamot siya sa ulo nang pinagtawanan ko siya. Bakit ang dami naman? Kasi love, hindi ko alam kung anong bibilihin. The lady in the store helped me. Nainis din ako sa mga babaeng tinitingnan ako na akala mo ngayon lang nakakita ng gwapong lalaki na bumibili ng napkin ng babae. Hindi ko napigilan ang malakas kong pagtawa sa pagrereklamo niya at pagsimangot. Kagabi ramdam ko ang kagustuhan niyang angkinin ako sa paraan ng paghaplos niya at halik na may panggigigil. Kaninang umaga bago siya umalis, nakailang beses niya pang pinanggigilan ang labi ko. Napahawa ako sa dibdib ko nang pumasok sa imahinasyon ko ang ginawa ni Thunder kaninang umaga. Agad ako napatayo nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Hindi ko alam kung uupo ako o tatayo na lang. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. Bakit nakatayo ka dyan, love? Inihintay kita. Mautalo-talo ko pang sagot kay Thunder. Pinasadahan ko ng tingin ang buong katawan ni Thunder. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko nang matitigan ko ang namumutok niyang torso. Kahit nakasuot pa siya ng long sleeve ay kitang-kita pa rin ang maganda niyang katawan. Love, bakit ganyan ka makatingin? Ang gwapo mong tingnan at parang ang sarap haplosin yung mga abs mo. Pangaakit ko sa kanya. Kakaibang init ang lumulukob sa katawan ko. Mas lalo ko nag-iinit nang pumasok sa imahinasyon ko ang mga ginawa niya sa akin. Hindi ko na kayang pigilan. Gusto ko ulit maramdaman ang mga haplos sa talik niya sa buong katawan ko. Love naman, huwag mo naman akong akita ng ganyan. Sasakit lang ang puson ko.
Imbis na mainis ako sa kabulgaran ng bibig niya, ngayon, ibang naramdaman ko. Lalo akong nanabik sa kanya. Tinakbo kang pagitan namin. Agad ko sinakop ang labi niya. Halik na nananabik sa kanya. Sa ilang oras na hindi ko siya nakasama, miss na miss ko na siya. Nang bumitaw kami sa halikan, hinawakan niya magkabila kong balikat. Mariin ang pagkakatitig niya sa akin. Nakikita ko ang pagtataka sa mata niya. Bakit ganyan ka na namang makatingin? May nahon kunturan. Ilang oras lang akong nawala, bakit ibang babaeng tigre na naman ang nakikita ko? Tumawa ako na lalo niyang ikinatitig sa akin. Tumalon ako sa katawan niya. Agad niya akong sinalo. Pinulupot ko agad ang bindi ko sa bawang niya. Pinagsalikop ko mga kamay ko sa batok niya. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tenga at ibinulong ko ang kanina ko pa naiisip. Gusto ko ulit maramdaman ang mga haplos sa talik mo sa buong katawan. Shit, love, pinasasakit mo ang puson ko. Gusto ko na gawin yun, love, pero hindi pwede dahil may period ka. Kumalakak ako. Love naman, huwag mo naman akong pahirapan. Napangiti ako sa panunulis ng labi niya. Muli kong sinakop ang labi niya. Isang maalam na halik para ipaalam sa kanya na nananabik ako sa kanya. Naglakad siya patungo sa sala habang buhat-buhat ako. Hindi pa rin napuputol ang halika namin. Nang maghiwalay ang labi namin, iniupo niya ako sa sofa. Tumayo siya sa harapan ko, nakapamewang at mariin ang pagkakatitig sa akin. Ayaw mo na ba sa akin? Ako na nga humihiling sa'yo, bakit nakatayo ka lang dyan? Gusto ko mapangiti sa kadramahang ginagawa ko. Mariin ang pagkakatitig niya sa akin. Hindi siya nagsasalita kaya nakaisip ako ng kapilyahan. Hinila ko sa thunder kaya napaibabaw siya sa akin. Umayos ako ng higa sa sofa. Agad ko sinakop ang labi niya. Wala akong period, love. Natakot lang akong muling magkasakit dahil sa halimaw na nasa gitna ng mga hita mo. Pangaakit ko sa kanya. Tom, love, isang parusang ibibigay ko sa'yo na hindi mo makakalimutan dahil 2 gabi mong pinasakit ang puson ko. Ngumisi ako at lalong nanabik sa sinasabi niyang parusa. Parusahan mo na ako, Mr. Thunder Samsam. Mapangakit kunturan. Agad na sinakop ni Thunder ang labi ko. Mapagparusa ang halik niya. Nagulantang ako nang punitin niya ang t-shirt ko at agad niyang natanggal ang panloob ko. Thunder, bakit naman sinira mo ang damit ko? Singhal ko sa kanya. Isang nakakalokong ngisi ang nakikita ko sa kanya. Maya-maya pa, ay mga daing, mura at mabibigat namin paghinga ang maririnig sa buong silida. Pawis na pawis ako sa kabila ng malamig na buga ng aircon. 2 gabi mong pinasakit ang puson ko, love. Matapos noon ay tawanan naman namin na Thunder ang pumupuno sa penthouse. Sana lagi kaming ganito. Sigaw ng isip. Thunder's POV. Mabilis ang paglipas ng araw. 2 buwan na simula na maging kasintahan ko sa Sofia at walang araw na hindi ako naging masaya. Paminsan-minsan lumalabas ang pagkababaeng tigre niya na mas lalo lang akong nahuhulog sa kanya. Pagkasama ko siya parang napakabilis ng oras. May mga pagkakataon na ayokong iwan siya at malayo sa kanya. Tulad ngayon, kung hindi lang ako pinatawag ng nakatatanda kong kapatid na si Lucas na minsan lang mamalagi sa Pilipinas. Si Lucas ang heartless mafia lord sa Italy at sa iba pang bansa. May isla ang kapatid ko sa Pilipinas na tanging ako lang ang nakakaalam. Ang isla kung saan may sariling mundo ang kapatid ko. Si Lucas ang nakatatanda kong kapatid na kinatatakutan. His heartless mafia lord sa Italy at ang islang puting buhangin ang sanctuary niya sa Pilipinas. Walang sino man ang nangangahas na pasukin ng isla dahil kinatatakutan at misteryoso ito dahil sa kapatid ko. Tanging ako lang ang pinahihintulutan niyang makapasok. What's up, Lucas? Kahit sa Italy na mamalagi ang nakatatanda kong kapatid, matatas siyang magsalita ng Tagalog at Ingles. 1 taon lang ay sinagot nito. Muli itong umupo sa kanyang upuan sa likod ng magarang mesa niya sa library. Para itong isang hari sa pagkakaupo. Ikinumpas niya ang kamay para sabing umupo ako sa upuan na nasa harap ng mesa niya. Kailan ka pa nandito? May problema ba? 1 year na ako sa isla. Thunder, I need your help. Agad ako napatitig sa kanya. Hindi ko akalain na ganung uwan na siya katagal sa isla. Sa boses ni Lucas, salatang may mabigat itong pinagdadaanan. Kahit kailan hindi ko nahimigan ng ganito si Lucas. Lagi itong walang emosyon na ipinapakita pero ngayon ay himigan ko ng kalungkutan ang mukha niya. May nagpapagulo sa isip ng kapatid ko.
Anong tulong bang kailangan mo, Lucas? Seryoso kong turan. 3 taon lang ang tanda ni Lucas sa akin. I'm 28 and Lucas is 31. Find her. Hindi ako nakapagsalita. Isang babae ang dahilan ko bakit nagkakaganito ang kapatid ko. Mukhang katulad ko yung may babaeng nagpabago sa kanya. Bigla ako natigilan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko si Sofia. Napangiti ako nang maalala ko ang pag-uusap namin bago ako umalis. Love, may mahalaga lang akong aasikasuhin. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sumimangot siya at umalis sa tabi ko. Aalis ka na naman? Kung noon nawawala ako ng ilang buwan nang hindi ko kailangang magpaalam kahit kanino, ngayon parang ayokong umalis at iwan si Sofia. Kung pwede ko lang siyang isama sa isla, kaya lang ayaw ng kapatid ko na may ibang tao na tatapak sa teritoryo niya. Nag-squat ako sa harapan niya. Napapangiti ako na makitang ganito si Sofia. Sa loob ng 2 buwan naming relasyon, naging sobrang lambing niya. Naiinis siya at hindi ako pinapansin tuwing mawawala ako ng ilang araw. Love, pinapatawag lang ako ni Lucas. I call you. Gamit ang hinduturo ko, itinaas ko ang baba niya para tumingin siya sa akin. Kailan ka aalis? Nakasibangot pa rin si Sofia. Umupo ako sa tabi niya at agad ko siyang niyakap. Ako man ay nahihirapan na malayo sa kanya. Alam kong hindi ko lang gusto si Sofia. May mas malalim pa ako nararamdaman sa kanya. Gusto ko lagi siyang makasama at makita araw-araw. Kung umalis ka, hindi na ako pupunta sa penthouse mo. At 1 linggo kang hindi pwedeng matulog sa tabi ko. Love naman. Reklamo ko sa kanya. Yun ang hindi ko kakayanin. Alam na alam ni Sofia kung paano ako takutin. Joke lang ko tong lupa. Umalis ka na ngayon. Lagi ka na lang nakabuntot sa akin. Para ka ng bodyguard ko. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot kung nasan ako. Para walang umaligid sa'yo, love. Nan keep staring at you kahit kasama mo ako. If they keep staring at you, I might punch them. Kaya kailangan kitang bantayan. Ang seloso naman ni Kutong Lupa. Pinisil niya magkabila kong pisngi at mabilis niyang dinampian ng halik ang labi ko. Thunder, are you listening to me? Singhal ni Lucas na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Bakit ngumingiti ka? Wala na namang nakakatawa sa sinasabi ko. Wala, Lucas. Isang mapanuring tingin na ipinupukol ni Lucas sa akin. Alam ba niya kung sino ko talaga? Thunder Simpson? Tanong ni Lucas na ikinabigla ko. Sa 2 buwan ng relasyon namin ni Sofia, ayokong tumanggap ng mission. Lagi kong pinapadala si Bailey and Cameron. Kung dati ang priority ko yung pagiging agent ko, ngayon mas gusto ko manatili sa Pilipinas na malapit kay Sofia. 1 buwan ko na ibinubuhos ang oras ko kay Sofia at sa mga negosyo. Huwag mo siyang pakikialaman, Lucas. Hindi niya kailangan malaman. Isang nakakalokong tawang pinakawalan ni Lucas. Hindi lang ang pagiging agent ang lihim ko. May mas nakakatakot pa akong lihim na ayokong malaman ni Sofia. Hanggat maaari, habang buhay ko nalang ibabaon sa limot ang nakaraan ko. Alam mong matagal nang naganap iyon at wala na akong balak pang balikan ang nakaraan. Sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin, Lucas, nang matapos ko ng mission na ito. That's her picture. Find her as soon as possible. Nang tingnan ko ang larawan, isang babaeng mukhang mas bata lang ng 2 o 3 taon sa akin na may malungkot na mata sa larawan. Sobrang simpleng tingnan nito. Isang babae na malayo sa tipo ni Lucas at mukha itong inosente. Stop staring at her. Singal ni Lucas na ikinangisi ko. Larawan na nga lang ang tinitingnan ko, lumalabas pa ang pagka-possessive ni Lucas. Parang ako kay Sofia. Ayaw na ayaw ko na may mga lalaking tinititigan siya at sinusundan ng tingin. Gusto kong tusukin ang mga mata ng lalaking tinititigan o sinusulyapan si Sofia. Who is she? Mapanuring tanong ko kay Lucas. Her name is Liz Sandoval. Yan lang alam ko sa kanya. Pilit kong binabasa si Lucas kung ano ang ugnayan nila ng babaeng nasa larawan. Mukhang mahalaga ito kay Lucas. Ngayon lang nagtagal na 1 taon si Lucas sa Pilipinas kaya sa palagay ko, ang babaeng nasa larawan ng dahilan. I just called you kung may impormasyon na ako sa kanya. May alam ka bang isla na maaari kong mabili? Gusto kong makabili ng isang isla na pwede kong dalihin si Sofia nang kaming 2 lang. Wala ibang tao na pwede mangstorbo sa amin. Thunder, I think you better tell her about who you are. Ayoko matulad ka sa akin. Napalingon ako kay Lucas. Nagtataka ako sa mga tinuran niya. May dumaang kalungkutan sa mata niya na agading nawala. Bumalik ang nakakatakot niyang aura. Agad kong tinawagan si Sofia pagkalabas ko ng opisina ni Lucas.
Dahil papagabi na, dito na lang ako sa isla magpapalipas ng gabi. Nakailang tawag na ako hindi sumasagot si Sofia. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng silid na inuukup ako. I hope she's not drinking again. Malalagot siya sa akin. Muli kong tinawagan si Sofia at nakahinga ako ng maayos nang sumagot ito. Hi love, bakit ngayon mo lang sinagot ang phone mo? Hoy, kutong lupa. Katatapos ko lang maligo kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Huwag mo ako sermonan dyan. Kung nandito ka lang, sinapak na kita. Napakiti ako sa pagtataray niya. Kinasanayan ko na rin ang pagtawag niya sa akin ng kutong lupa. Anong suot mo, love? Nang sabihin niyang katatapos niya palang maligo, pumasok sa imahinasyon kong itsura niya na tanging tawon lang ang nakapulupot sa katawan niya. Pag magkasama kami sa penthouse o sa apartment niya, nauuwi sa pagniniig tuwing makikita ko siyang katatapos lang maligo. Nasa telepono ko na nga lang, mahanya ka pa din. Malakas na tawa kong pumuno sa silid na kinaroroonan ko ngayon. Miss na kita, love. Miss na kitang panggigilan at tumigil ka nga dyan. Tumigil ka dyan ng kamanyakan mo. Bumalik ka na dito. Miss na rin kita. Sumilay ang ngiti ko sa labi. Naghahatid ng kiliti sa puso ko ang huling sinambit na Sofia. Miss na rin kita, love. Magpahinga ka na. Kita na lang tayo bukas sa isla ni Justin at Eliza. Malapit lang ako sa isla na iyon. Okay lang ba, love? Kung hindi na ako sasabay sa'yo? Sasabay na lang ako kila Ate Eliza. Ingat ka dyan. Bless you, kutong lupa. Good night. Good night, babaeng tigre ko. See you tomorrow. I love. Napasingap ako sa huling salita na lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung narinig niya dahil biglang naputol ang tawag. Mahal ko na ba si Sofia? Sigaw ng isip ko. Sophia's POV. Hindi ko mapigilan ang mapangiti sa mga mensahe ni Thunder. Ako man gusto ko lagi siyang maramdaman. Gusto ko ang mga yakap niya at halik. Alam kong hindi na lang paghanga ang nararamdaman ko kay Thunder. Sa 1 o 2 araw na hindi ko siya nakakasama, nilulukob ako ng lungkot at sobrang pagkamis sa kanya. Paminsan-minsan nasa singhalan ko man siya, yun ay para pagtakpan ang kilig na nararamdaman ko dahil sa kaswitan niya at pagiging clingy niya. Maaga kaming nakarating ng isla. Dapat sabay kaming pupunta dito pero dahil pinuntahan niya ang kapatid na si Lucas, kaya kila Ate Eliza ako sumabay. Thunder adores his brother so much. Sa palagi ang pagkwento niya sa akin about Lucas, parang kilala ko na rin ito. Hindi ko akalain na mahuhulog ako ng ganito katindi sa isang lalaki. Ang pader na itinayo ko na ilang taon ay natibag ng mabilis ni Thunder. Ang taong kinaiinisan ko ng sobra ay siyang nagpapabilis ng tibok ng puso ko ngayon. Ganito bang pakiramdam ng sinasabi nilang umiibig? Malaking katanungan sa isip ko. Ate Eliza, maglalakad-lakad lang ako sa dalampasigan. Huwag kang lalayo, Sofia. Oo, ate. Napakaganda ng isla, puti ang buhangin at napapalibutan ng matatayog na puno. Nakatayo ang malapalasyong bahay nila Ate Eliza at Kuya Justin sa medyo mataas na parte at pinakagitna ng isla. May ilang ding cabin sa paligid para sa mga bisita na gusto ng privacy. Mga bisita na pamilya at malalapit na kaibigan. Napaka-pribado ng isla kaya nakaka-relax. Dito pumupunta ang pamilya ni ate tuwing weekend. Nilakad ko ang isang sementadong daan patungo sa dalampasigan. Napakasarap sa pakiramdam ng simoy ng hangin. Nang marating ko ang dalampasigan, agad kong tinanggal ang tsinelas ko. Tugma ang kasuotan ko na isang white summer dress na lagpas lang ng konti sa tuhod ko. May maliit na strap na nakatali sa bato ko. Napakagandang pagmasdan ang malakristal na dagat na animoy nang aakit sa iyo na maligo. Naglalakad-lakad ako sa dalampasigan. Nakaka-relax ang tunog ng alon na tumatama sa paa ko. Nililipad ng hangin ang mahaba kong buhok. Naaliw ako sa alon na tumatama sa paa ko. Tuwing may malaking alon na paparating ay tumatakbo ako palayo na animoy nakikipaglaro ako sa alon. Nang mapagod ako, agad akong naupo sa puting buhangin habang nakatanaw sa napakagandang karagatan. Nagtagal ang paningin ko sa paparating na yate. Mas maliit na yate sa sinakyan namin nila Ate Eliza. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa yate. Palapit ito ng palapit sa dalampasigan ng kinaroroonan ko. Nang dumaong na ang yate, napasingap ako nang bumungad ang makisig na katawan ni Thunder na nakatayo sa yate. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nahirapan akong huminga sa lakas ng kalabog ng puso ko. Napakagwapo nito at napaka-hot sa suot nitong short at Hawaiian floral shirt na nakabukas ang ilang botones kaya kita ang mamasaw nitong dibdib at buhok sa dibdib nito. Sunuyod ko ng tingin ng kabuuan ni Thunder. Parang napakasarap mangunyapit sa kanyang biceps, kaya napakadali sa kanya na buhatin ako.
Kagat ko ibaban labi ko habang sinusuyod ko ng tingin ang katawan niya. Nang makita niya ako, agad siyang kumaway at isang matamis na ngiti ang sumilay sa manipis at mapula niyang labi. Ang labi niyang napakasarap humalik. Bumaba sa thunder ng yate na animoy isang modelo. Nag-slow motion ang bawat paghakbang nito na parang isang eksena sa pelikula. Hindi nawawala ang matamis na ngiti nito sa labi. Love, baka pasukin ng langaw yung bibig mo. Wabong-gapo ka ba sa akin, love? Hindi ko alam na nakaawang na pala ang bibig ko habang pinagmamasdan ko siya. Ang gyabang mo? Singhal ko sa kanya na ikinatawa niya lang. Agad siyang umupo sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit na akala mo ay napakatagal naming hindi nagkita.